Dahil ang tao, pag namatay, yung kanyang pisikal na kamatayan ay babalik sa alabok ng lupa. 12:7 ng aklat ng Ecclesiastes. Pero yung kanyang espiritu, haharap sa Diyos para magbigay sulit. Yung sabi sa 9:27 ng aklat ng Hebreo, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito'y ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, ng paghuhukom na sinasabi dyan mga kapatid ay hatol ng Diyos sa lahat ng lihim ng tao. 2:16 ng aklat ng Roma. Na ang hatol ng Diyos dyan, lahat ng lihim ng tao dito sa lupang ito na ginawa niya. Sa lupang ito, hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Bakit sa gospel? Dahil ang gospel kasi ang pinakamahalaga sa buhay ng tao habang siya'y nasa lupa. Napakahalaga niyan. Dahil kahit anong sama ng tao, kahit anong laki ng kanyang kasalanan sa lupang ito, pag hindi siya tumanggap ng Ebanghelyo, mga kapatid, dobleng parusa ang kanyang magiging karanasan. Pero kahit napakabait pa rin ng tao, mapagbigay, matulungin sa kanyang kapwa, mga kapatid, pag hindi rin siya tumanggap ng Ebanghelyo, hahatulan din siya. Di walang pinagkaiba. Opo. Pero, pag ang gospel ay kanyang tinanggap, mga kapatid, ang Ebanghelyo, sa araw ng paghuhukom, ibig sabihin ng araw ng paghuhukom na yan, sa panahon na ang tao ay haharap sa Diyos after death. Dahil after death, hatulan agad ng Diyos ang tao. Ibabatay niya doon sa aklat na nakasulat. Yung sinasabi doon sa Apocalypse chapter 20 verse 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yan yun. Ibig sabihin, pagkatapos na ang tao ay mamatay, haharap sa hukuman ng Diyos. At sa harapan ng hukuman ng Diyos, titignan ng aklat alphabetically. Nasa letter, nasa letter A, nasa letter B. Bubuksan yun, kaya madaling makita. Pag wala ang pangalan ng tao, diretso o dalhin yan sa impyerno, ihulog yan dun. Oh. Pero pag ang pangalan mo nandun sa aklat ng buhay, automatic yan, pasok sa kaharian ng Diyos. Kahit nga dito sa lupa di ba, may kaayusan ang batas. Hindi ko mo ang tao nagkasala, diretso sa kulungan. Hindi po, hahatulan muna yan, lilitisin muna yan. Oh. Bakit ka ikukulong? Ano kaso mo? Yan, nakapatay po ko Oh, hindi naman agad yan hahatulan na habang buhay kang pagkabilanggo. Wala pa nga Hindi pa nagkakaroon ng ng demandahan, hindi pa nagkakaroon ng pasya, ang hukuman, kung ano ang ikakaso. Ganun yun, mga kapatid. Pagdating sa kaharian ng Diyos, ang hukuman ng Diyos ang hahatol sa lahat ng gawa ng tao. Kaya dito sa lupa, mga kapatid, mahalaga sa isang tao ang Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo, ang unang-unang ginagawa ng Diyos ng pagliligtas ay sa kaluluwa. Yung espiritual nating kalagayan, yan ang unang-unang ililigtas ng Diyos. Saan? Sa lubhang malaking kamatayan. Nasaan yung lubhang malaking kamatayan? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa binasa natin sa Mateo sa 10:28 ay walang iba kundi ang impyerno.